Paano ko nga ba nakuha ang 1,000 subscribers at ang 4,000 public watch hours sa loob lamang ng 1 month? Wow. By the way guys, nagsimula po ako ng sarili kong YouTube channel noong November 2022. Tapos lumipas yung 5 months hanggang November to March, hindi po umaangat yung aking public watch hours tsaka yung subscribers ko. Na-stuck lang siya doon sa 300 tapos hindi na siya umaangat. Nung ginawa ko tong mga technique na to, month of April, ayun, agad akong na-monetize. Gusto kong i-share yun sa inyo ngayon. By the way guys, sumasahod na ako. Kaya gusto ko kayo rin, sumahod na rin kayo at pa-monetize. Gawin nyo lang itong mga technique na ituturo ko sa inyo. Magsimula na tayo sa una kong technique na ginawa. First tip na maituturo ko sa inyo ay iklian nyo lamang ang inyong mga intro. Napansin ko kasi sa mga first vlog ko na sobrang haba pala ng intro ko, which is umaabot siya ng 1 to 2 minutes. Hindi pala maganda yon kasi may possibility na mag-click out or umalis agad yung viewers mo doon sa video mo kasi maiinip sila doon sa 1 to 15 seconds mo. Makakot mo na yung attention ng viewers mo. Kung baga, bigyan mo na sila ng idea kung ano nga ba yung makukuha nila doon sa video na in-upload mo. Pangalawang tip na maituturo ko sa inyo ay mag-upload kayo consistently. Kasi si YouTube po mismo yung nagpa-promote ng videos mo once na lagi kang nag-upload. Siguro for me, okay na yung once a month. At kung talagang nagsisimula ka pa lang, kung wala ka pa talagang viewers, mag-upload ka at least once a week. Pangatlong tip na maituturo ko sa inyo ay mag-upload kayo ng mga quality videos. Ito, lagi kong sinasabi to sa channel ko, na mag-upload kayo ng mga videos na engaging. Siyempre tayo, no, hindi naman tayo kilala, hindi naman tayo sikat. Huwag tayo mag-upload ng mga personal videos. For me, walang manonood pagka ganun yung mga ina-upload natin. Actually, meron akong in-upload na ganun, mga 2. Tapos sobrang baba lang ng views. Parang nasa 200 lang, di na siya umangat. Hanggat maaari yung mga i-upload natin, yung mga educational videos, tutorial vlogs, travel vlogs, cooking, yung bang merong matututunan sa iyo yung mga tao. Pwede rin namang entertainment kung magaling ka, like yung mga prank videos. Pwede rin naman yung kung meron ka talagang pera, ganyan na to inspire people, pwede kang mag-vlog ng tumutulong ka sa ibang tao, ganyan. Sigurado ako, ma-monetize ka agad pagka ganun yung mga ina-upload mo. Next is yung mag-upload ka ng vlog mo na malinaw. Kasi yung iba nag-vlog sila na sobrang labo ng camera nila. Kasi ako, once na mababa yung quality ng video na pinapanood ko, nag-i-skip ako agad at naghahanap ako ng kaparehas niyang vlog na mas malinaw. Malaking impact yon sa viewers, yung quality ng video mo. Kapag ka malabo, ako personally, mag-i-skip talaga ako pag mababa yung quality ng pinapanood ko. Next is yung lakasan natin yung boses natin. Kung hindi nyo naman malakasan at mahiyain kayo kahit yung kausap nyo lang is yung camera ninyo, pwede nyo namang i-adjust yan sa mga editing apps. Pwede nyo lakasan yung volume. Kasi pag mahina, diba, nakakawalang gana rin manood. So, ayun. Next naman na tip na may iwan ko sa inyo, ito para tumaas yung mga subscribers ninyo. Kung hindi naman kayo mahiyain, pwede nyo i-share yung channel ninyo sa inyong mga friends, sa ka-work, sa family, para umangat yung subscribers nyo. And pwede nyo rin naman panood yung inyong mga vlog para at the same time, umaangat na rin ang inyong public watch hours. To be honest, nahirapan talaga ako doon sa public watch hours. Sobrang hirap niyang kuhanin. Isipin niyo yun, 4,000 na oras kailangan yun mapanood ng mga viewers ninyo. Kaya as much as possible, yung vlog na i-upload nyo ay 10 minutes. Bakit ko sinasabing 10 minutes? Kasi ganito yan. Kunyari, meron kang 10 minutes na vlog na in-upload, tapos nag-trending siya. Sabihin nyo nang baguhan ka pa lang, tapos umabot ng 400 viewers yung vlog mo. Multiply mo lang yon, 400 viewers multiply by 10 minutes is equal to 4,000 na oras. Agad mo siyang makukuha. Kaya sinasabi ko din sa inyo na mag-upload kayo ng mga engaging videos para ma-monetize kayo agad. Last is yung huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ako sa una talaga, sabi ko, ang hirap pala talagang mag-vlog ganyan. Pero tignan nyo naman ngayon, nasa parang 3,500 na ata yung subscribers ko and kumikita na rin. And that's all guys. Thank you for watching. I hope meron kayong natutunan sa aking vlog. Aalis na kasi ako kaya nagmamadali ako. And goodbye. Bye-bye. God bless.